Pag gusto mo ng pahinga, gusto mong huminga, pag masyado ka ng stress sa buhay mo, alam mo ba, itong kalikasan lang talaga yung pwede nating takbuhan na wala tayong pag-aalin lang. Ano? Dito yung hindi ka matatakot na lumapit, hindi ka matatakot na tumakbo. Dito hindi ka matatakot na umiyak at isigaw lahat ng kung ano yung nararamdaman mo. Kaya yung kalikasan, parang tahanan sa akin yung lugar na to. Ang ganda, men! Ganito kagandang mga lugar yung makikita mo talaga eh, no? Magandang umaga sa inyong lahat at sisimulan natin ang ating vlog sa pagkain ng... Ano tawag dito? Ano tawag dito? Nakalimutan ko kasi kanina pa tayo nasa biyahe. Tapos medyo nagugutom na rin ako, tapos nagkanda, ligaw-ligaw na nga tayo. Kaya nakalimutan ko ano yung tawag dito. Ano nga ba yun? Basta ayun, ito yung saging na nakabalot. Ayun, basta ayun siya. At ito yung kakainin natin ngayon. Tapos nandito na nga pala tayo ngayon sa may gawing Gabaldon. At dito yung magandang view kasi nasa tingin ko magandang simulan ng ating vlog. And kakain na nga tayo kasi talagang nagugutom na ako. Sarap ng lasa. Palagay ko magmukbang na lang kaya tayo, ano? Meron ako nung nakita nung nakaraan nag-upload. Tapos wala siyang ginawa dun sa vlog niya kundi kumain ng kumain. At hindi ko alam yun naman kung sino tinutukoy ko, ano? Ayun, tayo ay kakain muna dito habang nagpapahinga. Dahil medyo napagod ako sa biyahe natin. Tapos mula dito sa Gabaldon, halos nasa 1 oras at kalahati na lang yung magiging biyahe natin bago tayo makarating sa lugar ng Dingalan, Aurora. Dahil merong part doon na hindi pa natin nabibisita, kaya ngayon ay iikutan natin yon at doon tayo maghahanap ng magiging spot natin para tayo ay makapag-camping. At ayun, meron nga pala akong magandang good news sa inyong lahat. Dahil ngayon ay naalala ko na kung ano ang tawag dito sa kinakain natin na saging na may nakabalot sa kanya na kung ano. Ang tawag nga pala dito ay turon. Ayun, sa wakas ay naalala na natin. Alam nyo ba, kanina pa ako isip ng isip. Ganun talaga pagka nagugutom ka, no? Hindi gumagana yung utak mo. Kaya ngayon, nung nakakain tayo, napangalahati na natin to, kahit paano naman, nagpa-function na ng maayos yung aking isip. Kaya ngayon ay eto, nakangiti na ulit ako. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me. Dito na magsisimula ang pagsubok sa biyahe natin. At nandito na nga pala tayo sa Dingalan ngayon. At medyo matarik na itong dinadaanan natin. At dito natin malalaman kung kakayanin ba ng sasakyan natin na si Isla yung mga matatarik na kalsada dito sa Dingalan. Itong Dingalan nga pala na pupuntahan natin ngayon yung nasa kaliwang part. Dahil yung nakaraan na pinupuntahan natin dito yung part na papuntang General Nakar. Kaya bago sa akin itong dinadaanan natin, kaya medyo kinakapako pa dahil hindi natin kabisado. Kaya medyo nag-iisip ako kung kakayanin ba ng sasakyan natin na si Isla yung mga matatarik na dinadaanan natin ngayon. Pero isa lang masasabi ko, malaki ang tiwala ko dito kay Isla natin. Dahil nga syempre tayo ay ilang beses nang nakaakyat sa Atok Benguet. Ito na yung sinasabi ko, wala pa tayong buwelo,
Pero gumagapang naman kahit paano yung sasakyan natin na si Isla. Pinatay ko na lang yung aircon natin para kahit paano iba yung lakas ng hatak niya. Ayan, matarik na matarik sa part na to. Sana kayanin mo. Ayan, papakita ko sa inyo ha. Ayan, sobrang tarik niyan. Pero ayan nga, kinakaya naman ng sasakyan natin. Ako talaga medyo kinakabahan lang. Pero all goods, kaya. Woo! Lakas ng hangin. Medyo makulimlim na rin nga pala ngayon dito sa dinadaanan natin. Sana lang hindi muna bumuhos yung ulan. Hintayin muna na makarating tayo sa pinaka-spot natin. Sobrang ganda talaga dito sa dinadaanan natin ngayon. Medyo nakakapanibago, alam niyo kung bakit. Dahil nung nakaraan nga, nandun tayo sa puro kabundukan. Tapos ngayon, yung mga nakikita ko naman dito ay asul na dagat. Matapos nating akyatin at tawirin ang matatarik na kalsada at kabundukan, bumungad sa atin ang napakagandang tanawin ng karagatan ng Dingalan Aurora. Dahil sa matatayog nitong bangin at malawak na bughaw na dagat, tinagurian ang bahagang ito bilang Batanes of the East, isang tagong paraiso na nagpapatunay na napakarami pang magagandang lugar ang naghihintay na matuklasan sa ating bansa. Stop muna tayo saglit dahil parang dead end yung nakita ko dito na dadaanan natin. Double check muna natin para sigurado. Ayan o. Meron kasing pababa dito. Hindi ko alam kung ano ba yung meron dito sa pinakadulo. Double check lang natin. Ayan, sakto. Meron naman palang dadaanan dito. Tapos susundan lang natin itong dadaanan natin na yan, itong, ano ba tawag dito? Rough road. Nagahang na ako, no? Ayun, ang ganda nung nakikita ko dito sa paligid natin. Whew. Ayan yung part na to, dagat na yan. Kaya mag-e-enjoy tayo dito. Pagkatapos nating maranasan ang napakalamig na klima sa Atok Benguet, ngayon ay magdadagat muna tayo ngayon. Saka para pagpawisan naman tayo kahit paano, di ba? Tara at babain na natin to. Let's do this. Hindi naman masyadong hindi naman masyadong pasubsob itong dito daanan. Sa tingin ko meron din isang daanan dun sa may kanina, dun sa may pakanan. Tayo kasi kumaliwa. Pero dito sa part na to, sa tingin ko naman kaya kahit na mababa yung sasakyan. Ayun, kaya naman ni Isla natin. Basta dahan-dahan lang. May mga nakikita akong mga kabahayan dito ngayon sa dinadaanan natin Kaya sa tingin ko naman safe tayo dito. Ganda na talaga ng mga nakikita ko dito sa paligid. Grabe. Nakakamiss talaga yung tunog ng alon ng dagat. Para talaga siyang musika sa tenga ko. At nandito na nga pala tayo ngayon sa spot natin. Tapos, ang maganda pa dito, halos solo natin itong spot. May mangilan-ngilan lang na mga nandito rin, pero magkakalayo kami dito sa pinaka-campsite. Tapos dito tayo pumwesto sa may parting dulo na medyo mapuno para kung sakaling magustuhan natin na tayo ay mag-extend, kahit paano, medyo may lilim tayo. Ayun, sobrang awesome dito sa bagong natuklas natin dito sa Dingalan, di ba? Tapos ayan lang yung dagat sa harapan natin, kaya sobrang awesome na magiging pahingahan natin ngayon dito. Papasilip ko sa inyo itong napuntahan natin para kahit paano ay ma-relax na kayo. Woo! Ganda! Woo!
sulit na sulit yung naging biyahe natin. Ano? Pagka ganito talaga yung makikita mo, kahit na anong pagod yung naramdaman mo sa biyahe, eh talagang mawawala. Tapos ang lakas pa ng hangin. Namiss ko talaga ng gusto yung dagat, ano? Saka ang maganda kasi, dito sa part ng Dingalan na to, eh ngayon lang talaga tayo nabisita, kaya magaan ba sa pakiramdam? Siyempre alam niyo naman yung nakaraan na mga biyahe natin, eh puro Aurora talaga yung mga binibisita natin. Tapos eto, ngayon lang tayo nakapunta sa lugar na to. Kaya masaya ako na kasama ko kayong makakapag-explore sa gawing Dingalan na to na kabilang parte, di ba? Lakas ng hangin. Ayan o, preskong presko. Tapos ayan pa yung magandang tanawin na dagat. Sobrang ganda. Woo! Tara at mag-ikot-ikot pa tayo para makita pa natin ang gusto yung paligid. Tapos merong tuta dito. Hello! Ayan, siya yung magiging kasama natin dito. Ano pangalan mo? Ha? Ikaw na lang si Brownies. Binigyan pa ng pangalan yung aso. Kasi hindi nga natin alam kung ano yung pangalan niya. Kaya tatawagin na lang natin siyang Brownies. Tara Brownies, samahan mo si Yomame na maglakad-lakad dito. Ano? Medyo habaan natin tong tripod para mas malawak yung nakikita nyo. Ganda ng mga puno ng agoo dito, ano? Para siyang pine tree. Ayan, ngayon alam ko na kung ano yung tawag sa puno na yan. Dati kasi nung tayo ay nasa Zambales, di ba? Akala ko yung puno na yan pine tree, pero hindi naman pala ganun yung tawag. Pero all goods lang naman, at least ngayon, di ba? Kahit paano nalalaman na natin yung mga ganyang bagay, di ba? Ang lawak dito sa bago nating natuklasan na campsite. Tapos parang iilan-ilan lang rin yung mga pumupunta dito. Kaya hindi pa talaga crowded. Pagka gusto nyo ng tahimik na lugar, sasabi ko sa inyo, nasubukan nyo dito sa spot na nabisita natin dito sa Zeira. Hindi ko alam kung ano yung tamang bigkas, pero siguro ilalagay ko na lang dito para pagka gusto nyong bisitahin sa susunod, masubukan nyo, di ba? Tapos meron ditong parang tambayan. Testingin nating umakyat na dyan, para mas mataas tayo sa kinalalagyan natin. Wag lang tayong, alam nyo na, madudulas. Whew! Ganda dito. Pwede palang tumambay dito sa part na to, oh. Mas tanaw na tanaw nyo yung karagatan dito sa paligid natin. Tapos, eto nga palang napuntahan natin na spot ngayon. Ayan, yung bahagi na yan ay ilog. Pwede rin tayong maligo dyan, di ba? Marami tayong choice. Pwedeng dagat, pwedeng ilog, pwedeng dun sa banyo. Pero sa tingin ko, sa dagat o ilog? Kayo ba? Kung kayo ang nandito, alin ang uunahin yung paliguan dito sa dalawa na to? Ilog o dagat? Ayan, comment nyo nga sa YouTube natin para malaman ko kung sino ang mas marami na gusto ang dagat at kung sino rin ang gusto ng ilog. I-comment nyo. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Grabe, sobrang lakas ng hangin nga pala ngayon dito sa spot natin. At ayun, magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ay ngayon lang ulit nakapag-video dahil ako ay sinulit ko talaga yung magandang spot na napuntahan natin. Tapos sobrang lakas talaga ng hangin dito ngayon. At hindi na nga pala tayo mag-isa ngayon dito sa pwesto natin dahil merong mga nagdatingan na ibang campers. Kaya ayun,
magiging masaya to bukas. At ngayon nga pala ay kakain na tayo ng ating hapunan. Sa tingin ko ay hindi naman tayo makakapagluto ngayong gabi dahil sobrang lakas talaga ng hangin. Buti na nga lang meron tayong baon na kanin saka ulam. Ito nga pala ay adobo, yung paborito nating binabaon sa mga biyahe natin. Iyan ang kakainin natin ngayon. Saka ang maganda kasi pagka adobo nga, hindi basta-basta napapanis. Kung may matitira dito sa kakainin natin ngayon, di ba? Pwede pa natin hanggang bukas, di ba? Pakita ko sa inyo. Ako nga pala ang nagluto nito. Nagyabang pa, no? Ayan, ang ating adobong baboy. Medyo malagkit talaga yung hangin pagka nasa dagat ka no? Ramdam na ramdam ko yung lagkit ngayon sa katawan ko, pero okay lang naman dahil ganun naman talaga pagka tayo ay nasa dagat. Yung hangin niya ay talagang malagkit. Ayan, kakain na tayo para bukas ay marami tayong lakas para maglibot-libot dito sa pwestong napuntahan natin dahil nakita ko sa drone shot marami tayong lugar dito na pwede nating ikot-ikutan. Ayan, kung mapapansin nyo, ang lakas talaga ng hangin. Sana ay okay lang yung mga ibang nagkakamping na kasama natin dito dahil yung tent nila pansin ko tinatangay. At sana lang din yung ating side awning ay hindi tangayin ng malakas na hangin. Whew. Ayan, kain na nga tayo. Di talaga ako nagsasawa sa sa adobo na medyo pinatuyuan. Grabe yung hangin. Sa tingin ko, pagkakain natin, maaga na lang tayo magpahinga para doon na tayo sa loob ng tent magkwentuhan, ano? Sarap. Akit na tayo sa ating tulugan. Ano ba to? Nagulat pa ako dito sa sanga ata to ng ng puno dito. Buti na lang medyo humina-hina na yung yung hangin dito. Kanina grabe talaga. Sobrang lakas. Kaya ayun, mas pinili ko na lang na magpahinga tayo talaga kanina pagdating dito at enjoyin yung malakas na hangin. At ayan, tayo ay medyo maagang matutulog ngayon. Mag-aalas 8 pa lang ng gabi. Ako kasi talaga ngayon gusto ko lang na magpahinga. Ganon. Kaya tayo pumunta dito. Pero huwag kayong mag-alala dahil bukas naman marami tayong gagawin dito sa spot na napuntahan natin at babawi ako sa inyo bukas. Ang mahalaga lang ay nandito na tayo ngayon sa kalikasan at mas madali tayo makakagawa ng mga kung ano-ano dito, 'di ba? Ang tagal ko rin kasi na na nag-stay ba sa bahay dahil nga nag-edit ako ng mga vlog na ginawa natin nung tayo ay nasa Atok Benguet. 3 episode yung ginawa natin doon. Kaya kung hindi nyo pa napapanood yung mga episode natin na yan, balikan nyo na lang sa YouTube channel natin para makita nyo yung magagandang lugar dun sa Atok Benguet. At bago nga pala ang lahat, tayo ngayon ay magpapahinga na para marami tayong lakas buwas. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Good night. All of their hopes were doomed, 'cause for us they're intruders, and all of their
So they're forced to crawl back into the dark. Sarap ng naging tulog natin dito sa spot natin. Tapos, ang sarap talaga sa tenga nung tunog ng dagat, ano? Kaya pagka pumupunta tayo sa ganitong lugar, yung malapit sa dagat, pinipilit ko talaga na makalapit ng gusto dun sa may baybayin ng dagat. Tapos, dun tayo magsiset up. Kasi pagkagising mo sa umaga, ganito yung maririnig mo. Talagang nakaka-relax. Alam nyo ba yung tunog ng dagat? Sa akin parang musika yan, ganon, pagka umaalon siya. Sobrang nakakakiliti sa tenga. Hindi ko alam kung ako lang yung nakakaramdam ng ganon. Pero para sa akin kasi, ganon talaga yung nararamdaman ko. Tapos, ayan yung view natin ngayon dito. Pakita ko sa inyo para masilip nyo rin ang magandang tanawin sa atin ngayong umaga. Tapos, may mga kasama tayong campers ngayon dito. Di ba? Nakakatuwa. Hindi tayo mag-isa ngayon dito at meron tayong mga kasama. Tapos meron tayong kamamin na nandito rin. Kagabi nakita tayo. Tapos, nagkabatian naman at kwentuhan kami. Nakakatuwa lang, ano? Kahit sa tayo mapunta kahit paano dumadami yung mga kamamin natin Minsan doon tayo nagkakasalubong-salubong. Ano, sana yung iba rin sa inyo na kamamin natin. Tayo naman sa susunod ang mag-asabay sa campsite na ganito. Ano? Baba na tayo. Silipin natin ang magandang dagat dito sa napuntahan natin. Alam mo ba, nung nakaraan kasi, talagang parang nagkikrave talaga ako sa dagat dahil nga ilang episode natin nasa ilog tayo tapos nasa bundok. Namimiss ko yung tsura ng dagat. Kaya pinilit ko talaga na makabalik ulit tayo sa ganitong lugar. Ayan na yung dagat to. Tapos ang ganda dito. Ang daming puno sa paligid. Kaya makakahanap kayo ng pwesto na hindi kayo maiinitan ba, ganon. Ganda dito talaga. Ilang masasabi ko, buti na lang talaga nabisita natin yung part na to ng Dinggalan. Ano? Dati kasi puro doon tayo sa kabilang part pumupunta Kaya, mabuti na nga lang, nasilip na natin to. Woo! Hanggang doon yung part na yan, yung dagat, oh. Ang ganda ng mga bato dun sa part na yon. Siguro, bisitahin rin natin yun. Ano, yung part na yon para malapitan natin ng gusto. Pero ngayon, medyo maaga-aga pa naman. Dito muna tayo. Solid. Tapos nagpakita na sa atin ng haring araw. Ang ganda ng view dito sa napuntahan natin, ano. Yun ang maganda pagka medyo malayo yung pupuntahan nga natin na spot. Ganito kagandang mga lugar yung makikita mo talaga no? Kaya mas okay talaga. Yung mga pupuntahan natin, yung mga medyo malayo Ito ilang oras din yung biyahe dito bago ka makapunta. Halos nasa 5 rin ata mahigit. Kasi yung dadaanan nyo bago makapunta nga dito medyo matarik saka maraming paliko-liko ba? Syempre pag ganun, di ka naman makakapagmabilis. Kaya medyo tumatagal talaga yung biyahe. Pero tingnan nyo naman yung makikita nyo pag nakarating kayo dito. Sulit, di ba? There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. Kain na tayo ng ating agahan at ito nga pala yung kakainin natin ngayon. Bali, nagluto nga pala ako ng corned beef saka nilagyan natin ng ng patatas. Simplihang pagkain muna yung gagawin natin ngayong umaga dahil kaya nga tayo nandito para mag-relax syempre. Pero mamayang tanghali, iniisip ko na pumunta tayo doon sa may gawing labasan
Tapos hahanap tayo ng isda na pwede nating bilihin dahil medyo nagkikrave ako sa sa isdang dagat. Tapos parang gusto ko ng inihaw. Sana lang ay makakita tayo dito ng ng medyo malaki-laki na isda na pwede nating ihawin mamayang tanghali. Pero kung wala naman, bahala na. Ang mahalaga makabili tayo ng isda na makakain natin para mapagbigyan natin ng ang ating cravings, di ba? Ayun, kain na tayo. Ligo tayo muna dito sa ilog. Tapos meron akong mga nakitang bata kasi dito na makakasama natin dito sa paliligo. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ha? Ingot. Ikaw, ano pangalan mo? Ha? Nathan. O, ayan yung mga kasama natin dito. Kaya hindi tayo mag-isa habang naliligo dito sa ilog. Saka naisip ko na maligo dito para maginhawahan ba tayo. Tapos meron pa tayong kasamang dalawang bata dyan. Ayan hello sa inyo. Ha? Rico pangalan ng isa. Woo! Kaya ko kaya dito maligo. Baka mamaya malalim no? Presko ng tubig Teka, ayusin natin camera para makita nyo ako ng maayos. Ang linaw ng tubig dito. Lamig! Parang may yelo yung tubig dito, no? Presko! Ha! Lamig! Gusto nyo makasama kay Tito sa video? Opo. Ha? Kamay kayo, kamay. Woohoo! Dato yung bata dito, no? Lamig ba? Ang sarap nung buhay nila dito. Alam mo kung bakit? Pagka gusto mo ng nature, konting lakad lang, nasa ganitong lugar ka na. Ayan tingnan nyo kung gaano kalinaw yung tubig dito sa pinaliliguan natin ngayon. Tapos karugtong na itong ilog na to yung dagat dun sa spot natin. Ang lamig. Ayan, dito tayo. Sana lang ay walang biglang lalim Ganito lang kalalim dito, wala nang mas malalim. Mas malalim dun sa sa part na yon. Pero dito na lang tayo Enjoy na lang natin yung yung malamig na tubig dito. Ang lakas nung agos nung nung tubig dito. Dinadala tayo dun sa papuntang malalim. Dito na lang tayo magpaginhawa ng ating pakiramdam. Whew! Lamig, sarap sarap dito sa inyo Presko. Tingnan niyo yung mga bato sa ilalim, Kitang-kita nyo parang mababaw pero dito sa part na to malalim na. Ayan, mag-hi ka na. Tara, lubog tayo, lubog. 1, 2, 3. I wanna go there someday. I know we're going somewhere. Nakaka-refresh talaga pagka nasa ganitong Into danger zone. Ano pangalan mo, ate? Marita Udarbe po. Si Ate Marita. Ay, yung tinda niyang yellow pin. Dito yung hinuli, ate. Opo, Dinggalan po galing. Dinggalan mismo. Meron palang mga yellow pin dito sa Dinggalan. Sa tingin ko, ate, isang na lang. Isang yellow pin na lang siguro. Yung lang, yung saktuhan lang yung laki. Ano ba yung pwede dyan? Yung siguro yung kahit yung ganong laki. Ayan, ganyan. Yes, sir. Ayan, sa tingin ko, ayan, ganyang laki. Pwede na sa akin yan. Opo. Saktong-sakto na yan. Magkano yan, ate? Bakit nga ba yellow pin ang tawag sa ganyan, ate? Oo, alam sir. Siguro dahil nga ayan Yung yellow po. may kulay yellow siguro. Kasi alam niyo ako, hindi talaga ako maalam sa mga isda-isda. Anim na guhit po sir. Magkano po yun? 180 po. 180? Yes po. Last price na yun, ate? Yes po. O sige, ate, kukunin ko na yan. Ate, pwede akong palinis na siya? Opo, sige. Para ihawin ko na lang pagdating doon. Wala na ba ako ilalagay na kahit na Lagyan ko na lang po sir ng asin. Nang asin, tas ako na bahala mag-ihaw doon. Opo. Yes, sir. Ang hirap talaga pag di ka maalam magluto no?
Tapos, bilhin na lang ako ate siguro ng uling. Yes po. Ayan po, may uling din po. Kahit na 2 piraso, pwede na ba yun? Kasya na po yung isa po, sir. 1 piraso. Ito yung uling nila ate. Ayan buti na lang may available dito at wala na tayong kailangang bilhin pa kung saan. O sige ate, ganun na lang. Po, sir. Palinis ako ate ha, please. Thank you. Nilagyan na ni ate ng ng asin. Tapos na lang yan, sasalang ko na lang no ate. Walang yun na lang. Balik-balik tarin ko na lang. Maraming salamat po. Tapos uling Opo. 1 uling na lang ate. Tapos siguro kailangan nating bumili ng ng gata para yung matitira dito. Na lang natin, gagata ang tuna ba yon? Etong yellowfin, yung matitira, pwede yon. Kasi masarap naman ako magluto ng ng ginataan na yellowfin na tuna. Sana lang makapagpasindi tayo ng natin, ng uling, dahil yung pangsindi natin, yung torch ba tawag doon? Chinek ko kanina, sira. Kaya, ayun, ang gagamitin natin lighter na lang. Sana ay sumindi dahil medyo malakas yung dito, yung hangin. Testingin natin, Sana lang makapag-ihaw tayo ng maayos. Pagka wala tayong choice at hindi sumindi yung uling, susubukan ko ng humingi ng tulong sa mga kapitbahay natin dito. Yan ang gagawin natin mamaya, Di ko alam kung nakakapagpaliba tong na to. Etong dahon na yan. Di ko alam kung dahon yan o maliliit na sanga nitong ago o tree. Testingin nga natin. Pwede pala siya. Salang na natin yung ating nabiling yellowfin na tuna kanina. Saktong-sakto lang yung laki niya, Yan. Parang medyo bitin yung natin, yung ihawa natin, pero didiskartehan na lang natin yan para maluto yung ating isda. Lakas na naman ang hangin ngayon dito. At sa tingin ko naman tama itong ginagawa natin na pag-iihaw. Kaso, pasan nyo ba? Parang natanggal yung yung balat niya. Pero naluluto naman yung yung pinakalaman. Yun lang naman yung mahalaga. At hinihintay na lang natin na maluto itong isda natin para maya-maya ay makakain na tayo habang tayo ay nakatambay dito sa napakagandang spot na napuntahan natin. And sobrang presko ng hangin dito ngayon. Tapos medyo makulimlim na naman dito sa paligid natin, kaya mas may enjoy natin yung paglibot-libot natin dito mamaya. Kita na ba ako dyan? Papakita ko sa inyo yung ating inihaw na tuna kanina. Ayan. Sana lang luto na talaga hanggang sa loob dahil first time nga pala natin na nag-ihaw ng ng tuna. Kaya hindi ko alam kung ano yung kinalabasan, pero syempre titikman natin yan para malaman natin, di ba? Tapos gumawa nga pala tayo ng sausawan na bagong isda saka kalamansi, tapos nilagyan natin ng sili. Terno to Itong na to, bagong isda na to, simula nung natikman ko, nung pumunta ako ng Pangasinan, talagang nagustuhan ko na talaga Kaya panigurado yung mapapangasawa ko Ilocana. Kasi lahat ng pagkain na nalutong Ilocano talagang nagugustuhan ko. Ayan, tikman na natin tong inihaw natin. Wala mo nang sausawan syempre, di ba? Natural na lasa, Lasang dagat. Sarap ng lasa. Lang asin lang yung nilagay dyan, pero
Grabe yung sarap niya. Tapos samahan pa natin ng ano, bagong isda, ano. Siguro natatakam na kayo dyan ngayon habang napanood niyo ako, ano. Kain tayo. Drive away down the highway, I can't stay. 'Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway, I can't stay. 'Cause I know that all I know, it's time to go. Sarap. Pagkatapos nating kumain kanina, ako ay naidlip dito sa RTT natin at ay nakatulog na naman tayo. Tapos, anong oras na ba? Alas 4 na nga pala ng hapon ngayon. At naisipan ko na lalakad tayo sa bahaging yon. At may gusto akong tingnan dun sa parting yon. May dagat kasi doon. Tapos may nakita ako na magandang view na sa tingin ko ay mag-enjoy kayo kung pupuntahan natin. Kaya tara, samahan nyo ako na lakarin yung part na yon. Tara, let's! Isang mabilisang exercise dito sa gagawin natin. Ano? Dahil puro tayo pahinga simula nung tayo ay napunta dito. Ganda dito sa part na to. Ayan, di ba? Mas nakikita nyo ng mas maayos pagka hinahabaan ko yung tripod natin. Daming bato dito sa dinadaanan natin. At ang lalaki. Itong mga bato daw na to, galing dito sa dagat. Nung nagkaroon ng bagyong malakas, parang tinangay dito yung mga batong malalaki na yan. Hindi ko alam kung tama itong dinadaanan natin. Plano ko kasi pumunta doon sa may part na yon. Kailangan nating makita yung tamang daanan. Whew! Tara at samahan nyo ako dito sa ginagawa natin na paglalakad-lakad. Nasaan ba tayo? Parang malitong dinadaanan natin. Parang kailangan nating bumaba sa part na yon. Tapos pwede rin naman tayo dito lumakad, dito sa may mabato. Pero sa tingin ko, mas safe kung dito tayo bababa. Ano? Diyan na lang tayo dumaan. Whew! Alam niyo, sobrang lawak nitong napuntahan natin. Ano? Pagka gusto niyo ng ano, parang medyo raw spot yung pakiramdam ng campsite, okay dito na bisitahin. Ayun, kung mapapansin niyo naman, di ba? Sobrang lawak talaga. Tapos ngayon, weekends pa, pero hindi ganun karami yung taong nakasabayan natin dito. O di lalo na lang pagka weekdays tayo pumunta dito. Baka wala na tayong kasama ditong lalo, di ba? Ayun, bumaba muna tayo dito. Huwag lang tayo madudulas, no? Kuya! Ito ginagawa natin. Kaya kayo, tatapusin nyo naman yung video natin, ano? Para worth it naman yung paglalakad-lakad natin. Doon nga pala tayo pupunta sa part na yon. Ayan, medyo malayo-layo na yung nalakad natin. Hinihingal na rin ako. Pero kakayanin naman natin yan dahil gusto ko lang talagang makita yung ano na yon, yung mga bato doon. Tapos ayun, ang ganda ng bundok dito, kulay green at maraming puno. Yan yung masarap sa mata, di ba? Tapos combo ng napakagandang dagat dito sa paligid. Alam nyo, sobrang daming magaganda dito sa lugar ng Dingalan. Ano? Kagaya na lang nitong napuntahan natin ngayon. Hindi siya masyadong nabibisita dahil nga yung iba, puro dun sa kabilang part ng Dingalan pumupunta. Yung part na to, maganda rin yung spot na to. Ayan, tingnan nyo naman yung paligid, di ba? Konting paglalakad na lang. Medyo malapit-lapit na tayo dun sa pupuntahan natin. At para dun tayo makapagpahinga. Nararamdaman ko yung hingal.
Hello po tay, magandang araw po. Kamusta po kayo? Hello po. Punta lang po ako dito tay, makitambay lang ako. Alam niyo, pansin ko dito sa Aurora, alam niyo, sobrang babait din ng mga taga dito. Ang dami ko nakakausap ng mga lokal na taga dito. All goods talaga sila, yun lang masasabi ko. Sa bagay, halos lahat naman ng lugar na napupuntahan natin, mababait naman talaga yung mga tao. Ang solid dito. Pwede ka mag-camping dito, men. Ganda ng spot na to, oh. Basta naka 4x4 ka. Kasi eto, medyo malambot. Pag si Isla, lulubog dito. Hindi kakayanin. Kaya kung kayo naka 4x4, kakayanin ng sasakyan nyo dito. Tapos ito yung magiging view nyo, oh. Solid, men. Di ba? Ito yung maganda. Pagkatapos ng pagod, ganito yung makikita mo. Solid na solid at sulit na sulit yung pagod na naranasan mo, no? Pahinga muna tayo sandali. Inisip ko na medyo pumunta pa tayo sa may bahaging dulo na yon. Papahinga lang tayo dahil medyo malayo-layo din yung nilakad natin. Papakita ko sa inyo. Ayun, yung isla na yan, dyan tayo galing kanina. Tapos, nandito na tayo ngayon sa magandang spot na to. Wala tayong dalang tubig. Pero all goods lang, kaya kailangan lang natin magpahinga sandali para hindi mabigla yung katawan natin. Grabe yung alon dito. Ayan, oh, lakas. Hindi tayo pwedeng maligo dyan, lalo't hindi naman tayo ganun kagaling ang lumangoy. Lapitan na lang natin para makita nyo. Tingnan nyo kung gaano kalinaw yung tubig dito, oh. Asul na asul yan pagka nandito kayo. Medyo hapon na kasi kaya hindi na masyadong tanaw dito sa camera natin. Pero sa drone shot natin, kitang kita nyo na asul yung napakagandang dagat dito, men. Solid ng mga bato dito sa paligid natin. Ganyan yung mga gusto ko nakikita pagka tayo nasa nature, yung mga magagandang hugis ng bato. Tapos tingnan nyo kung gaano kalaki yan. Lapitan nga natin. Sa tingin ko pagka high tide, yung tubig ng dagat ay umaabot dito sa part na to. Ayun, no? Ang laki. Parang kung ano yung nagdala sa kanya dito sa lugar na to. Nakakamangha sa ganda, oh. Yan yung mga natural na ganda ng kalikasan, na sana hindi masira sa mga darating na panahon. At sana mapangalagaan natin yung mga ganito kagagandang lugar, oh. Solid, men. Parang akong nasa pelikula. Ganun yung pakiramdam ko. Ang ganda. Tapos may bumabagsak na tubig dito. Siguro pagka malakas yung ulan, parang may waterfalls dyan sa part na yan. Ganda, nakakamangha. Ilang yung masasabi ko, ang solid nitong napuntahan natin, oh. Ang ganda, men. Whew. Buti na lang talaga hindi tayo nagdalawang isip na puntahan itong Dingalan Aurora na to. Ang ganda, Alam mo yung kahit hinihingal ako ngayon, tinitiis ko. Kasi ayoko palampasin yung pagkakataon na mas masilayan pa natin yung magandang lugar na to. Medyo lumayo na lang tayo siguro dito sa part na batuhan na yan. Dahil kanina medyo umulan, baka mamaya merong bumagsak na mga batong maliliit, tamaan pa tayo. Ayan, oh, ang ganda nito, men. Ang ganda ng part na yan. Hindi lang natin malapitan ng gusto kasi nga para safe tayo. Dito na lang tayo sa medyo nakalayo tayo. Solid, ang ganda. Si Yoma, men, at ang kalikasan, di ba? Sobrang panalo ng lugar na to. Ganda! Ang ganda, men. Woo! Medyo lumalapit na sa atin yung
yung alon ng tubig. Bilis-bilisan na lang natin sa part na to, ano? Woo! Ganda nung alon ng dagat. Tapos sabayan pa natin ng magandang rock formation dito sa likod natin. Ay, nako, panalong panalo. Ayan, nandito na tayo sa medyo dulo. Ayan, no, ang ganda dito sa part na to, men. Success! Kahit na napagod tayo sa ginawa natin na paglalakad para makapunta dito, masasabi ko na sulit naman, no? Ganito kagandang view yung makikita nyo dito sa part na to. Nakaka-relax. Tapos ang lakas pa nung alon ng tubig. Tapos medyo mahangin din sa part na to, kaya kahit na napagod tayo, kahit paano naman gumagaan. Tapos nga ang ganda ng mga nakikita ko dito sa paligid natin. Nakatagong paraiso ng Dingalan Aurora. Ito yung dapat na lugar na bisitahin nyo sa mga susunod kung kayo ay magagawi dito sa parting Dingalan. Panigurado na hindi kayo magsisisi sa mga makikita nyo dito. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Isang maulan na gabi sa inyong lahat. At ngayon nga pala ay kakain na tayo ng ating hapunan. At ang uulamin natin ay itong natira natin nung nakaraan na paborito kong adobo. Medyo napagod ako kanina dun sa paglalakad natin, dun sa pinuntahan natin. Kaya kanina, pagdating dito ayun, wala tayong ginawa kundi magpahinga ulit. Dahil sumakit yung aking paa. Hindi ko akalain na ganun kalayo. Pero tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, kahit napagod tayo, worth it naman yung mga nakita natin doon dahil talagang napakaganda, diba? Ngayon ay kain na tayo ng ating hapunan. Hindi talaga ako magsasawa sa adobo. .35 ng umaga at ngayon lang tayo nagising. Napasarap talaga ng gusto yung pagtulog natin dito dahil kagabi medyo maulan nga dito sa spot natin, kaya ayun, nung tayo ay natulog talagang sobrang lamig sa pakiramdam, kaya nakaka-relax. Alam niyo naman pagka umuulan tapos malamig, masarap matulog lalo't nasa ganitong lugar ka, kaya sinulit ko talaga. Tapos ganito pa kagandang view yung nasa paligid mo, no? Alam niyo, nakakatawa lang dahil sobrang laking naitutulong talaga na itong kalikasan sa pagkatao natin. Pagka gusto mo ng pahinga, gusto mong huminga, pag masyado ka ng stress sa buhay mo, alam mo ba, itong kalikasan lang talaga yung pwede nating takbuhan na wala tayong pag-aalin lang, ano? Dito yung hindi ka matatakot na lumapit, hindi ka matatakot na tumakbo. Dito hindi ka matatakot na umiyak at isigaw lahat ng kung ano yung nararamdaman mo. Kaya yung kalikasan, parang tahanan sa akin yung lugar na to.
Maraming salamat sa pagsama nyo sa ating biyahe. At sana isamahan nyo pa ulit ako sa mga susunod na gagawin natin na paglilibot kung saan-saan. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal nyo kay Yomamen. Kita-kits sa susunod na ating adventure. Paliko kasi yun eh.